Bumuhos ang ulan na parang walang katapusan. Ang malalakas na hangin ay humahampas sa dilim ng gabi. Pinapadpad ang mga bubong na pawid sa gilid ng burol. Ang buong nayo ng San Miguel ay nagkukubli sa lambak tahimik, nanginginig, at tanging mga panalangin lamang ang maririnig sa bawat tahanan. Umaasang hindi tangayin ng bagyo ang kanilang mga bahay. Sa gitna ng dagundong ng kulog, may isang munting anino na tumatakbo sa putikan. Si Andres, isang ulilang 19 na taong gulang, nakatira mag-isa sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat. Basang-basa ang kanyang damit at ang mga paa ay nababalot ng putik, subalit patuloy siyang tumatakbo. Yakap-yakap ang sako ng ilang tuyong panggatong at kaunting bigas ang tanging pag-aari niyang natitira. Habang lalong lumalakas ang bagyo, naghahanap siya ng masisilungan sa ilalim ng isang matandang punong kahoy, malapit sa sapa. Mula roon, nakita niyang ang tubig ay nagngangalit, kulay putik, at dinadala ng agos ang mga sanga, basura, at ang nakakatakot na kidlat na sumasalamin sa alon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa ilalim ng tubig. Maliit, parang alitap-tap, ngunit maliwanag at mainit sa paningin. Nabighani siya. Lumuhod si Andres. Isinahod ang kanyang mga palad sa tubig upang makita ng mas malinaw. Sa gitna ng kanyang basang kamay, may isang binhing kumikislap bilog, maliit na parang perlas, at nagliliwanag sa banayad na gininto ang kulay na tila humihinga. Hindi iyon alitap-tap, ni hindi rin bato. Ang liwanag nito ay tila buhay. Napabilong si Andres Izangbini habang patuloy ang bagsak ng ulan at ang paghampas ng hangin. Ang liwanag sa kanyang kamay ay patuloy na kumikislap, parang may gustong sabihin. Nang dalhin niya ang binhi pabalik sa nayon, sinundan siya ng mga tingin ng takot. Ang matandang babae sa kabilang kubo, kilala sa mga pamahiin, ay napailing. Si Andres, nagdala ng masamang palatandaan, sabi niya. Walang mabuting maidudulot ang bagay na nakuha niya sa gitna ng bagyo. Tumango ang ilan, lumayo sa kanyang kubo, takot na baka madamay sa kamalasan. Ngunit hindi iyon inalintana ni Andres. Sa maliit na binhing iyon, nakita niya ang isang pag-asang matagal nang nawala sa kanyang buhay. Matagal nang patay ang kanyang ina, ang ama na may nawala matapos ang isang pagguho ng lupa. Simula noon, namuhay siyang mag-isa, nagpuputol ng kahoy upang ipalit sa bigas o asin. Wala siyang yaman, liban sa mga magaspang na kamay, at isang pusong naniniwala na basta't magsisikap, darating din ang pagbabago. Kinagabihan, inilagay ni Andres ang binhi sa lamesa. Ang liwanag nito'y tumanglaw sa buong silid, nagbigay init na higit pa sa apoy ng kalan. Tahimik siyang tumitig dito, dama ang kakaibang koneksyon. Parang ang binhi ay may sariling kaluluwa, naghihintay lamang na maitanim. Kinabukasan, nang humupa na ang bagyo at muling luminaw ang langit, lumabas siya sa likod ng bahay. Ang lupa roon ay tigang, puno ng damo, at matagal nang hindi tinubuan ng kahit anong halaman. Ngunit naniniwala si Andres, kung ang binhing iyon ay may liwanag, siguradong may himala rin ito. Marahan niyang hinukay ang lupa, itinanim ang binhi, at bumulong. Kung buhay ka nga, lumago ka, aalagaan kita ng buong puso. Lumipas ang mga araw, habang abala ang mga taga-nayon sa kani-kanilang gawain. Araw-araw namang dinadalaw ni Andres ang lupang iyon. Binubunot niya ang damo, nagdidilig ng kaunting tubig, at tila nakikipag-usap sa lupa na parang sa isang kaibigan. Pinagtatawanan siya ng ilan. Tingnan mo siya, kinakausap ang lupa. Anong kabaliwan nagtanim sa tagtuyot? Ngunit ngumiti lamang si Andres. Sanay na siya sa pangungutya. Sa kanyang puso, may isang matibay na paniniwala na minsan, ang himala ay dumarating lamang sa mga taong patuloy na naniniwala, kahit walang ibang naniniwala. 3 araw ang lumipas. Pagmulat niya isang umaga, may kakaibang liwanag sa kanyang bakuran. Dali-dali siyang lumabas, lumuhod, at nakita sa gitna ng tuyong lupa, may isang munting usbong na tumutubo. Kumikislap sa ginintuang liwanag ng hamog. Mabilis ang tibok ng puso ni Andres. Hindi siya makapaniwala.
Buhay nga ang binhi, kahit walang ulan, kahit tuyo ang lupa, marahan niyang hinaplos ang usbong mainit ito, tila may sariling pulso. Habang sumisikat ang araw, tumagos ang liwanag nito sa mga dahon at naghalo sa liwanag ng usbong. Sa sandaling iyon, parang may sumilang na bahaghari sa lupa. Gumiti si Andres. Alam niyang mula sa araw na iyon hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Sa malayo, nakita ng mga taga-nayon ang kakaibang liwanag. Anong iyon? Liwanag mula sa bahay ni Andres. Baka totoong nakausap niya ang mga Diyos. Kumalat ang bulong-bulungan, ngunit nanatiling tahimik si Andres. Sa kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa at pasasalamat. Hindi niya alam kung saan galing ang binhi o bakit ito napunta sa kanya, ngunit sigurado siya sa isang bagay. May dala itong buhay, kababalaghan at isang misyon na naghihintay matuklasan. Sa kalangitan, unti-unting naglaho ang mga ulap. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng bagong lupa. Bahagyang gumalaw ang munting halaman na parang binabati siya. Ngumiti si Andres at mahinang bulong niya, "Salamat sa pagdating mo. Pangako, iingatan kita. B. Anuman ang mangyari." Hindi niya alam ang pangakong iyon ang magiging simula ng isang kwento ng himala, pag-asa at pagbabago. Mula sa isang butil ng binhi, mababago ang kanyang mundo at ang buong nayon ng San Miguel magpakailanman. Ang liwanag ng umagang mapusyaw ay marahang lumusot sa pagitan ng mga dahon at bumagsak sa lupang nasa likod ng bahay, kung saan itinanim ni Andres ang kakaibang binhi. Ang hamog ay kumikislap pa sa mga sanga at ang lupa ay tuyo, basag-basag at kulay abo, mas maraming bato kaysa sa kulay ng buhay. Subalit, sa gitna ng lahat ng iyon, isang munting usbong ang unti-unting bumangon, mahina ngunit matatag, waring taglay ang lakas ng isang panahong hindi pa dumarating ang tagsibol ng pag-asa. Lumuhod si Andres at nanginginig ang kaniyang mga kamay nang dahan-dahang haplusin ang usbong. Dumaloy ang init sa dulo ng kaniyang mga daliri. "Buhay ka na talaga." Mahina niyang bulong, may halong tuwa at pagtataka. Ilang araw pa lamang ang nakalipas at ang lugar na ito ay walang kahit anong tanda ng pag-asa. Ngunit ngayon, mula sa tuyong lupa, may sumibol na munting buhay. Isang himalang, hindi pa nakita kailanman sa buong nayon ng San Miguel, ngunit hindi ibinahagi ng lahat ang tuwa ni Andres. Hapon ng araw na iyon, habang siya'y nagdidilig gamit ang lumang tabo, dumaan ang ilang kabataang lalaki sa nayon. Isa sa kanila, si Ramon, ay ngumisi. "Hindi ka pa rin sumusuko, ha? Akala mo ba may punong mabubuhay dyan sa patay na lupa?" Ngumiti lamang si Andres, hindi sumagot. Nagbuhos siya ng kaunting tubig, saka marahang tinakpan ng lupa ang ugat ng halaman. "Uy, kinakausap mo ba ang halaman?" Pang-aasar ni Ramon. "O baka naman iniisip mong kaibigan mo yan?" Nagtawanan silang lahat. Isang maliit na bato ang tumama sa balikat ni Andres, ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, mahina niyang sabi, halos siya lamang ang nakarinig, "Ang bawat buhay ay nararapat pakinggan, kahit sa katahimikan." Nakunot ang noo ni Ramon. Hindi niya naunawaan ang mga salita ni Andres at umalis silang tumatawa. Nang sila'y lumayo na, bumuntong hininga si Andres. Pinunasan ng alikabok sa tuhod. Sa harap niya, nananatiling nakatayo ang usbong payat, ngunit matatag, parang hindi apektado ng mga salitang narinig. Napangiti siya. Marahil, naisip niya, magkatulad lang ang tao at ang halaman, parehong nabubuhay sa pag-aaruga, hindi sa papuri ng madla. Mula noon, mas inalagaan pa ni Andres ang usbong. Tuwing umaga, dinidiligan niya ito ng buong pag-iingat. Sa hapon, tinatakpan niya ng tuyong dahon ang paligid upang manatiling mamasa-masa ang lupa. Sa gabi, kapag dumarating ang malamig na hangin, nagsisindi siya ng maliit na apoy sa tabi upang bigyan ito ng init. Araw ang lumilipas at ang usbong ay patuloy na lumalago. Ang mga dahon nito ay nagiging berde na parang hiyas, at sa bawat gabi, naglalabas ito ng banayad na liwanag na parang hininga ng gabi.
Ang liwanag ay pumupuno sa maliit na kubo ni Andres, umaabot pa hanggang sa hardin, at maging ang mga alitaptap ay tila yumuyuko sa ningning nito. Isang gabi, naupo si Andres sa harap ng punla, puno ng damdamin. Alam mo ba, bulong niya, sa buong buhay ko, wala pa akong bagay na nabuhay para sa akin. O, ako'y nabuhay para rito. Pero simula nang dumating ka, hindi na ako nag-iisa. Tumingala siya sa kalangitan, sa mga ulap na marahang dumaraan sa harap ng buwan, sa ilalim ng malamlam na liwanag. Ang mga mata niya ay kumikislap sa pag-asa, isang pag-asang hindi kailanman nadurog ng kahirapan o kalungkutan. Ngunit ang kakaibang liwanag na iyon ay hindi na natiling lihim magpakailanman. Isang gabi, napadaan ang pinuno ng nayon sa kakahuyan at napansin ang ilaw mula sa kubo ni Andres. Napahinto siya at napakunot ang noo. Apoy ba yon? Hindi, hindi nasusunog. Kakaiba. Kinabukasan, kumalat ang bulong-bulungan sa buong nayon. Ang puno ni Andres nagliliwanag daw sa gabi. May kayon. Baka nilukuban ng masamang espiritu. May mga taong nagusisa, may mga natakot. Ang ilan ay umiiwas kay Andres, habang ang iba na may palihim na nagtungo sa kanyang kubo. Ngunit tuwing lalapit sila, ang liwanag ay unti-unting kumukupas, at ang nakikita lamang nila ay isang ordinaryong halaman. Hindi pinansin ni Andres ang mga tsismis. Patuloy niyang inalagaan ang halaman. Habang lumalago ito, naramdaman niya sa bawat pagdampi ng kanyang kamay ang isang banayad na tibok na parang puso na tumutugma sa kanya. Isang umaga, habang siya'y nagdidilig, may narinig siyang yabag sa likuran. Paglingon niya, nandoon ang isang dalagang hindi niya kilala. Kayumanggi ang balat, mahaba ang buhok na parang sutla, at ang mga matay malinaw tulad ng hamog sa umaga. Tinitigan ng dalaga ang halaman, may kakaibang ningning sa mga mata. Sa iyo ba ang punong ito? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ni Andres. Natagpuan ko ang binhi noong gabi ng bagyo. Ngayon, buhay na siya. Nakita kong nagliliwanag ito kagabi. Ngiti ng dalaga, may hiwagang kumikislap sa kanyang tingin. Alam mo ba kung ano ito? Umiling si Andres. Ang alam ko lang, nagbibigay ito sa akin ng pag-asa. Hindi na muling nagsalita ang dalaga. Yumuko siya at hinaplos ang dahon. Sa sandaling iyon, kumalat ang liwanag mula sa katawan ng puno at binalot silang dalawa ng init. Namangha si Andres nang makita na ang mga palad ng dalaga ay nagliliwanag din katulad ng puno. Ako si Lucia, mahina niyang sabi. Galing ako sa nayon sa kabila ng kagubatan. Matagal ko nang hinahanap ang liwanag na ito. Tumingin siya kay Andres at ngumiti ng marahan, parang simoy ng hangin. Ang punong ito, hindi lang basta binhi, Andres. Isa itong buhay, at ikaw ang pinili nito. Napatigil si Andres, hindi makapagsalita. Bago pa siya makatanong, tumalikod na si Lucia. Sa ilalim ng araw, ang kanyang anyo'y unti-unting naglaho sa gitna ng ginintuang damo. Naiwan si Andres, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit ang punlay, patuloy na kumikislap, parang nakangiti. Alam niya, mula sa araw na iyon, magsisimula na ang bagong yugto ng kanyang paglalakbay, ang landas ng himala na tumitibok kasabay ng puso ng tao. Sa malayo, nagtipon ang mga ulap. Darating ang ulan, hindi tulad ng unos noong una, kundi mahinahong patak ng biyaya, tila basbas ng langit para sa munting buhay na iyon. Pumikit si Andres, iniunat ang kamay upang saluhin ang unang patak ng ulan. Ngumiti siya at mahina niyang wika, marahil ang himala ay hindi kailanman malayo. Nandito lamang ito sa pusong marunong maniwala. Mula nang sumilang ang mumunting usbong na may liwanag, hindi na naging payapa ang maliit na hardin sa likod ng bahay ni Andres. Ang punong iyon, tila may sariling himala lumaki ng napakabilis. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, ang tangkay nito'y abot dibdib na ng tao, at ang mga dahon ay humahaplos sa sinag ng araw, kumikislap sa ginintuang liwanag na banayad, mainit,
at maramdamin parang hininga ng kalikasan. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, at habang natutulog pa ang buong nayon ng San Miguel, ang liwanag mula sa hardin ni Andres ay nagiging sariling bukang liwayway. Ang mga sinag nito'y lumulusot sa hamog, sumasayaw sa mga bubong na sira, at marahang dumadampi sa mga mukha ng mga tao, mga mukhang pagod sa gutom at hirap, ngunit napapangiti dahil sa init ng liwanag. Nakakagulat, ngunit totoo, kahit sandaling tumigil sa tabi ng puno, mararamdaman mong gumagaan ang dibdib at muling nabubuhay ang pag-asa. Noong una, kakaunti lamang ang pumupunta dala ng kuryosidad. Isang matandang babae na matagal nang iniinda ang kanyang likod ay napaupo sa lilim ng puno. Kinabukasan, naglakad siya na parang walang dinaramdam. Kumalat ang balita, mabilis na parang hangin, at ng isang batang may matinding lagnat ay dinala ng kanyang mga magulang upang manalangin sa ilalim ng puno. Paggising kinabukasan, ang bata ay ngumiti, malusog, at walang lagnat. Simula noon, tinawag ng mga tao ang puno bilang puno ng liwanag. At si Andres, ang binatang minsang kinatatakutan, ay itinuring na pinagpala ng langit. Mula sa pagiging isang nilalayuan, siya ngayon ang sentro ng lahat ng pagtingin. Ang mga tao ay dumarating araw at gabi. May dalang bulaklak, kandila at panalangin. May mga lumuluhod, may umiiyak, at may humihiling ng himala. Hindi pumipigil si Andres, ngunit sa kanyang puso may kakaibang kaba. Alam niyang ang liwanag ng puno ay hindi para sa kanya lamang, ito'y kaloob para sa lahat. Madalas niyang sabihin sa mga taga-nayon, ang puno ay nakikinig lamang sa mga pusong may kabutihan. Hindi nito tinatanggap ang mga hiling na puno ng kasakiman. Ngunit hindi lahat ay nakakaunawa, dahil kapag ang paniniwala ay sinamahan ng pagnanasa, nagiging marupok ang puso ng tao. Lumipas ang mga araw, ang mga pananim sa buong nayon ay biglang sumagana. Ang mga palay ay bumigat sa butil, ang mga punong prutas ay yumuko sa dami ng bunga. Masaya ang lahat, ngunit sa ilalim ng galak na iyon, may unti-unting umuusbong na takot. Paano kung mawala ang liwanag? Isang gabi, habang dinidiligan ni Andres ang puno, lumapit ang punong bayan kasama ang ilan. "Andres," sabi ng matanda, "ang punong ito, kayang tulungan ang buong nayon, hindi ba?" "Totoo po," sagot ni Andres, "basta't manatili ang kabutihan at pasasalamat sa puso ng mga tao." Tumango ang punong bayan, ngunit ang kanyang tinig ay bumigat. "Kung gayon, dapat ilipat natin ito sa gitna ng nayon upang lahat ay makinabang." Napatinggala si Andres. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ginintuang liwanag ng puno. "Natatakot ako," marahan niyang tugon. "Kapag inalis natin ito rito, baka hindi na ito mabuhay." Dito siya isinilang. Dito siya huminga sa unang pagkakataon. Umiling ang matanda, bahagyang napasimangot. "Andres, hindi ito pangarap. Ito'y tunay na himala. At kung itatago mo ito, baka isipin ng mga tao na sakim ka." Natahimik si Andres. Hindi siya sakim, ngunit sa puso niya may malamig na bulong, isang babala na kapag inalis ang puno, may mangyayaring hindi maganda. Kinagabihan, bumalik si Lucia. Lumabas siya mula sa hamog, kasing ganda at kasing payapa ng unang pagkakataon. Ang puno ng liwanag ay bahagyang yumanig, na parang nakilala siya. Nagsisimula na silang maghangad, aniya, mahina ngunit puno ng lungkot. "Mag-ingat ka, Andres. Tulungan mo akong unawain," sagot ng binata. Ang punong ito'y nagbibigay lamang ng kabutihan. Tumingin si Lucia sa kanyang mga mata. "Ang liwanag," wika niya, "ay hindi kailanman nakapipinsala. Ngunit kapag sinira ng tao ang kanyang puso, ang liwanag mismo ang mamamatay. Alalahanin mo na bubuhay lang ang puno kapag pinakain ng tunay na pananalig." Nanatiling tahimik si Andres. Tumingala siya, at sa kislap ng mga dahon, nakita niya ang sariling mukha puno ng pag-asa, ngunit may halong pangamba. Pagkaraan ng ilang araw, lalo pang dumami ang mga tao. Hindi na lamang sila humihiling ng kalusugan, kundi ng kayamanan, ng tagumpay, ng kapangyarihan. May mga pumupitas ng dahon,
Inaakalang magdadala ito ng swerte. May mga palihim na naghuhukay ng lupa sa paligid ng puno upang makuha ang basbas. Pinilit ni Andres na pigilan sila, ngunit walang nakikinig. Isang gabi, nahuli niya si Ramon, ang lalaking minsang nangungutya sa kanya na sinusubukang baliin ang isang sanga. "Wag!" sigaw ni Andres. "Kaunting piraso lang," sagot ni Ramon. "May sakit ang nanay ko, baka gumaling siya." Ngunit nang mabali ang sanga, agad na nanghina ang liwanag. Nanlumo si Ramon. Habang niyakap ni Andres ang puno, ramdam niya ang tibok ng liwanag na parang humihina, isang hiningang paos, nag-aagaw buhay. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Lumuhod siya sa tabi ng puno, hawak ang sanga, at bumulong sa luha. "Patawarin mo ako. Hindi kita napangalagaan. Huwag kang mamatay. Kailangan ka namin. At kailangan ka ng buong nayon." At tila tinugon siyang langit. Mula sa katawan ng puno, lumaganap ang isang sinag, hindi nakakasilaw kundi mainit at maamo. Ang sangay muling nagsara, at sa lugar ng sugat ay sumibol ang isang bagong usbong. Huminga ng malalim si Andres. Luhaan, ngunit magaan. Nauunawaan na niya ngayon, naniniwala pa rin ang puno sa kabutihan ng tao kahit minsan hindi karapat-dapat ang tao sa paniniwalang iyon. Kinabukasan, nang makita ng mga taga-nayon na mas maliwanag pa ang puno kaysa dati, lalo silang naniwala. May mga naghandog, may nagdasal, at nagtayo pa ng maliit na dambana sa paligid ng hardin. Hindi na pumigil si Andres. Tahimik na lamang niyang inalagaan ang puno gaya ng dati. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya sinusubok ng liwanag ang lahat. Lumipas ang mga araw, nawala si Lucia. Walang nakakaalam kung saan siya napunta, ngunit sa hangin, tila narinig ni Andres ang boses niya, mahinang paalala. Kapag ang pananampalataya ay naging kasakiman, ang liwanag ay magiging bulag. At sa katahimikan ng nayon, sa ilalim ng tila payapang kalangitan, isang anino ang dahan-dahang gumagapang sa puso ng mga tao, ang simula ng mga pagsubok at ng kapalarang hindi na mababalikan. Ang puno patuloy na lumalaki, patuloy na nagliliwanag. Ngunit ang liwanag na iyon hindi na lamang pag-asa, kundi pagsubok ng pananalig. Umagang iyon, binalot ng makapal na hamog ang burol sa likod ng bahay ni Andres. Mula sa malayo, aninag ang isang figura ng babae na dahan-dahang lumilitaw sa gitna ng puting ulap. Nakasuot siya ng kayumangging balabal, at ang mga hakbang niya'y gaan na parang pakpak ng ibon. Ngunit sa kanyang mga mata, may ningning ng pag-aalala na hindi maitago. Si Andres ay nakayuko, nagdidilig ng halaman, nang marinig niya ang marahang yapak sa tuyong lupa. "Magandang umaga. Ikaw ba si Andres?" Wika ng babae. Ang tinig niya'y malambot, ngunit may bahid ng panginginig. Lumingon si Andres, bahagyang nagulat. "Ako nga. Sino ka naman?" Bahagyang yumuko ang babae. "Ako si Lucia. Galing ako sa kabilang nayon. Narinig kong may isang mahiwagang puno rito, isang puno na nagliliwanag at nakapagpapagaling. Dumating ako upang makita ito at upang balaan ka." Nang marinig ni Andres ang salitang balaan, kumunot ang kanyang noo. Hindi siya madaling maniwala sa mga hiwaga, maliban sa himalang nakikita niya araw-araw. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Lucia, may kakaibang katapatan doon, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Lumapit si Lucia at huminto sa harap ng puno. Tahimik siya sa loob ng ilang sandali, saka marahang idinampi ang kanyang kamay sa kumikislap na katawan nito. Humihip ang hangin at ang mga dahon ay marahang umindayog na tila sumasagot. Biglang nagbago ang hangin, mabigat ngunit sagrado. Paglingon niya kay Andres, malalim ang kanyang tinig. Hindi lamang mahika ang nasa punong ito. Sa loob nito'y natutulog ang kaluluwa ni Taglay, ang sinaunang Diyos ng ani at pagkamayabong sa lupaing ito. Noong unang panahon, pinagpala niya ang mga tao, ngunit nang lamunin sila ng kasakiman, tinalikuran nila siya. Naglaho siya, kasama ang kagubatan, at tanging isang binhi ang naiwan, ang binhing iyong natagpuan.
Nanlaki ang mga mata ni Andres. Naalala niya ang gabing maunos ang kakaibang liwanag mula sa binhi at ang init na dumaloy sa kanyang mga palad. Ngunit, ang punong ito ay nakatutulong sa mga tao. Wala itong ginagawang masama. Humiling si Lucia. Ang mahika ay walang kabutihan o kasamaan. Nakasalalay ito sa kamay ng taong gumagamit. Ang liwanag na ito ay kayang magpagaling, ngunit maaari rin nitong sunugin ang lahat. Kapag ginamit ng may kasakiman, magigising ang kaluluwa ng Diyos at babalik ang lumang sumpa. Nanlamig si Andres. Napatingin siya sa paligid sa mga pananim na luntian, sa mga taong nag-aalay ng prutas bilang pasasalamat. Lahat ng ito'y dahil sa puno. Paano kung may katotohanan ang babala ni Lucia? Nagpatuloy ang babae. Kailangan mong ingatan ang punong ito. Huwag hayaang putulin ng sinuman. Huwag hayaang agawin nila ang liwanag nito. Pabayaan mo itong mabuhay, hindi bilang kasangkapan, kundi bilang isang buhay. Hindi nakasagot si Andres. Ang hangin ay may halimuyak ng lupa at dagta matamis, ngunit may halong takot. Paano mong nalaman ang lahat ng ito? Tanong niya. Bahagyang yumuko si Lucia. Ang pamilya ko ay mga inapo ng mga tagapagbantay ng kagubatang tinitirhan noon ni Taglay. Nangako ang aming mga ninuno. Kapag natagpuan ang binhi, babalik sila upang ipaalala sa mga tao ang lumang panata na ang himala ay para lamang sa pusong dalisay. Sandaling tumahimik siya. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang buhok at kumislap na parang gintong korona. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andres ang kakaibang enerhiya, banayad ngunit makapangyarihan. Makikinig ka ba sa akin, Andres? Tanong niya. Tumango si Andres. Kahit magulo ang kanyang isipan, iingatan ko ito, ngunit paano ko pipigilan ang mga tao? Naniniwala silang ito ay biyaya ng langit. Ngumiti si Lucia, may lungkot sa kanyang tinig. Minsan, ang biyaya ng langit ay isang pagsubok. Panatilihin mo lamang ang iyong puso na dalisay. Alam ng puno kung sino ka. Kinuha niya mula sa kanyang balabal ang isang lumang piraso ng tela na may burdang dahon na magkadikit ang sagisag ni Taglay. Itago mo ito. Kapag umihip ang hangin at ang mga dahon ng puno ay umindayog na salungat sa ihip, tandaan mo ang kaluluwa ay nagigising. Tinanggap ni Andres ang tela. Mabigat ang loob. Lumingon si Lucia at nagsimulang lumakad palayo. Unti-unti siyang nilamon ng hamog bago siya tuluyang maglaho. Narinig ni Andres ang huling tinig niya. Susubukin ka ng puno, Andres. Hindi lang ikaw kundi pati ang mga taong nakapaligid sa iyo. Buong umaga, nanatiling tahimik si Andres sa tabi ng puno. Tinitigan niya ang ginintuang liwanag na sumasayaw sa pagitan ng mga dahon. Sa liwanag na iyon, tila may nakita siyang aninong ngumingiti malabo, ngunit may kapayapaan. Mula sa malayo, narinig niya ang tawanan ng mga bata at ang sigaw ng mga taong nag-aani. Ang buhay ay tila normal pa rin, ngunit sa loob ni Andres, may nagbago na, isang di maipaliwanag na kaba na may halong tiwala na nagsasabing malapit na ang pagbabago. Hinawakan niya ng mahigpit ang telang ibinigay ni Lucia at tumitig sa puno. Ang liwanag nito'y nagbago mula sa ginintuang dilaw patungo sa malabong kahel, mas matingkad, ngunit mas misteryoso. At sa sandaling iyon, humipang bigla ang kakaibang hangin. Umindayog ang mga dahon, kahit walang simoy sa parang. Napapitlag si Andres. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tinig ni Lucia. Kapag umindayog ang mga dahon ng salungat sa hangin, nagigising na ang kaluluwa. Nanatili siyang nakatayo, pinakikinggan ang tibok ng sariling puso sa gitna ng kaluskos ng mga dahon. Mula roon, alam niya ang mahika ay hindi na lamang isang himala, isa na itong pagsubok, isang paglalakbay ng pananampalataya at panganib. Kumalat ang balita tungkol sa puno ng liwanag gaya ng apoy na dinadala ng hangin. Mula sa malalayong baryo, dumating ang mga tao may dalang pag-asa at kasama rin ang kasakiman. May mga nag-alay ng mga regalo, may mga lumuhod at nanalangin ng mga biyaya. Ang ilan, buong araw na nakaluhod,
tanging upang madampian lamang ng kanilang mga daliri ang isang kumikislap na dahon. Si Andres, pilit na pinananatili ang kaayusan. Naniniwala pa rin siya na ang punong iyon ay magdadala ng kabutihan. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang kaba, isang pakiramdam na unti-unting lumilihis ang lahat mula sa kapayapaang una niyang nakilala. At dun dumating si Don Emilio, isa siya sa pinakamayaman at pinakakinatatakutang lalaki sa San Isidro. Kilala siya sa kanyang kasakiman, sa kanyang tusong isip, sa tinig na malalim at puno ng kapangyarihan, sa kanyang pulang kapa at matalim na tingin. Walang sino mang naglalakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Nang marinig niya ang tungkol sa puno ng liwanag, nagningning ang kanyang mga mata sa pagnanasa. Isang hapon, lumapit siya kay Andres. "Bata," sabi niya, malambing ang tinig. "Narinig kong ikaw ang nakatagpo ng binhing ito." Ang tinig niya ay parang pulot, ngunit ang titig ay matalim tulad ng talim ng punyal. Tumango si Andres. "Opo, Ginoo, pero ang punong ito ay hindi pag-aari ni Numan. Para ito sa buong nayon." Ngumisi si Don Emilio, malamig. "Para sa lahat, kayong mga bata, napaka-inosente. Kung walang magbabantay, sisirain lamang ito ng mga tao. Ako'y may tauhan, may pondo. Maaari kong protektahan ito. Sa kapalit, ako lamang ang mangangasiwa ng liwanag. Sino mang magnanais ng biyaya dadaan muna sa akin. Ano sa palagay mo?" "Hindi," maring sagot ni Andres. "Ang punong ito ay hindi binibili. Hindi ito pag-aari. Nabubuhay ito sa pananampalataya, hindi sa kapangyarihan." Nawala ang ngiti ni Don Emilio. Ang kanyang tingin ay naging malamig, mabigat, mapanganib. "Nakalimutan mo na ba kung sino ka, Andres? Isa kang mahirap na magsasaka. Kung wala ako, gutom ang nayon mo. Walang bubong, walang palay." Huminga ng malalim si Andres. "Kung tunay kayong nagmamahal sa inyong mga kababayan, hayaan ninyong malaya ang puno. Hindi ito atin, tayo ang pag-aari nito." Tahimik si Don Emilio sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, gumitis siya, isang ngiting malamig, bago niya sinabi, "Sige, maalala ko ang mga salita mo, bata. Pero tandaan mo, kapag nagbago ang ihip ng hangin, huwag kang magsisisi." Pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga tao, nabili ng kanyang ginto at matatamis na pangako. Unti-unti, tinalikuran nila si Andres. Tinawag siyang sakim, tinawag siyang sinungaling. Ang mga dating gumaling dahil sa liwanag ngayon ay tumingin sa kanya na may pagdududa. Isang gabi, natabunan ng ulap ang buwan. Tahimik ang hangin, malamig. Lumakad si Don Emilio, kasama ang mga lalaking may dalang sulo at palakol. Sa dilim, ang mga anino nila'y sumasayaw, parang mga demonyong gutom sa apoy. Tumakbo si Andres, humarang sa harap ng puno. "Ginoo, anong balak ninyong gawin?" Gumisi si Don Emilio. "Sinabi ko na noon, akin ang punong ito. Kung hindi ko makukuha ang liwanag, papatayin ko ito. Walang sinuman ang makikinabang sa mahika nito kundi ako. Hindi. Kung gagawin ninyo yan, parurusahan tayo ng langit." Ngunit walang nakinig. Tumama ang unang palakolpak. Ang tunog ay parang sigaw ng lupa. Bawat hampas, parang pagiyak ng daigdig. Ang liwanag ng puno, kumurap, humina, halos mamatay. "Tama na," sigaw ni Lucia. Tumatakbo mula sa karamihan. "Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Bruha!" sigaw ni Don Emilio. Dagping siya. Nagkagulo. Si Andres. Tinakpan si Lucia, tinulak. Natumba. Nagdugo ang noo. Ngunit kahit mahina, gumapang siya pabalik sa puno. Niyakap niya ito. Pakiusap. Tama na. Umuga ang puno. Isang huling sinag ng liwanag at saka katahimikan. Naglaho ang apoy. Ang mga sulo, namatay, at ang buong nayon, binalot ng kadiliman. Walang liwanag, walang hangin, walang ibon, tanging katahimikan, malamig at nakakatakot. "Andres," sigaw ni Don Emilio, "kasalanan mo ito, nilapastangan mo kami.
Sinundan siya ng mga tao, mga sigaw, mga sumpa, mga bato. Si Andres, itinali at hinila palayo. Si Lucia, umiiyak, pinigilan ng mga tauhan ni Don Emilio. Sa sandaling iyon, umihip ang isang matinding hangin. Ang mga tuyong dahon, umikot sa ere parang mga tinig ng mga kaluluwa. At sa gitna ng dilim, may manipis na sinag na lumitaw sa putol na katawan ng puno, parang matang muling nagbubukas. Hindi natulog ang San Isidro ng gabing iyon. Bumuhos ang ulan, kumulog, kumidlat, nasira ang mga pananim, natuyo ang mga ilog, itim ang tubig ng balon, ang mga dating pinagpala ng liwanag. Ngayoy nagkasakit, nang hina, sa isang lumang kamalig, nakakulong si Andres. Nakayuko siya, nilalamig, habang pinapakinggan ang bagsak ng ulan sa bubong. Bawat patak, parang saksak sa dibdib. Naalala niya ang tinig ni Lucia. Kapag nagbago ang puso ng tao, mawawala rin ang liwanag. Ano ang dapat kong gawin? Bulong niya. Puno, kung may kaluluwa ka, patawarin mo kami. May sinag ng ilaw na pumasok sa siwang ng pinto. Tumama ito sa tela na ibinigay ni Lucia. May simbolong dahon na doble. Kumikinang iyon, mahina ngunit malinaw. Naramdaman ni Andres ang init mula sa kanyang palad. At sa ingay ng ulan, may marahang tinig na bumulong. Ang bagong binhi ay tutubo lamang sa pusong handang magsakripisyo. Tumango si Andres habang tumutulo ang luha kasabay ng ulan. Sa labas, nilamon ng dilim ang buong nayon. Ngunit sa kanyang dibdib, isang munting liwanag ang muling nagningas. Mahina, ngunit buo. Alam niya, doon palang nagsisimula ang tunay na pagsubok. Umuulan ng 3 araw at 3 gabi. Ang buong nayon ng San Isidro ay natatakpan ng kulay abong kalungkutan. Gumuho ang mga bahay, nagbitak ang mga palayan, at ang mga tao ay parang mga multong pagod at walang pag-asa. Pinaalis si Andres sa nayon sa umaga ng ika-4 na araw, sa gitna ng mga sigaw ng galit ng mga taga-nayon at ng malamig na titig ni Don Emilio. Lumayas ka, malas, dalhin mo ang dilim mo palayo sa amin. Sigaw nila habang naghahagis ng putik at bato. Tahimik lang si Andres, nakayuko at dahan-dahang lumakad palayo. Palihim siyang sinundan ni Lucia. Hindi niya kayang iwan si Andres. Nang dumilim na ang langit, natagpuan niya ang binata na nakaupo sa tabi ng lumang batis doon mismo kung saan niya minsang napulot ang makinang na binhi. Ngayon, ang tubig ng batis ay malabo at hindi na maningning sa ilalim ng buwan. Tinitigan ni Andres ang tubig at mahina niyang sinabi, "Lucia, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako naging sapat upang protektahan ang puno. Ngayon, galit sa akin ang buong nayon." Mamong sahot ni Lucia, "Hindi, Andres. Hindi nawala ang puno, natutulog lamang ito. Kung nais nating maibalik ang liwanag, kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng binhi." Sabi ni Lola, nagmula ito sa bundok Banahaw, ang tinatawag nilang puso ng lupa. Doon naninirahan si Taglay, ang espiritu ng buhay at pananampalataya. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Andres. Parang muling nabuhay ang pag-asa. Kung iyan lang ang tanging paraan, pupunta ako. Ngumiti si Lucia, marahang hinawakan ang kamay niya. "Hindi ka mag-isa. Sasama ako." Umalis sila habang ang umagay balot pa ng hamog. Malayo ang Banahaw at mapanganib ang daan. Bitbit nila ang kaunting pagkain, isang sisidlan ng tubig at isang maliit na telang may lamang piraso ng dahong minsang nagningning. Sa unang araw, tumawid sila sa kagubatang siksik at mataas ang mga puno. Halos tinatakpan ng langit, ang awit ng mga ibon, hampas ng hangin, at kaluskos ng mga hayop ay parang sinaunang musika ng bundok. Sandaling naging payapa ang puso ni Andres. Pero may kabaring bumalot, para bang may matang nagmamasid mula sa dilim. Pagsapit ng gabi, nagsindi sila ng apoy sa ilalim ng malaking puno. Tinitigan ni Lucia ang naglalagablab na apoy at mahinang sinabi, "Ang mga tao'y natatakot sa hindi nila nauunawaan. Ngunit kung wala silang pananampalataya, kailanman ay hindi nila makikita ang tunay na liwanag."
Tumango si Andres. Ang liwanag, hindi lang mula sa puno, kundi mula sa puso ng tao. Ngumiti si Lucia, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Tama, ngunit ang liwanag na iyan, madaling lamunin ng dilim sa loob ng puso. Kumikislap ang apoy, tinatanglawan ang kanilang mga mukha, dalawang kaluluwang pagod ngunit magkasamang naglalakbay sa ilalim ng iisang paniniwala. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa pag-akyat. Paahon na ang daan, madulas ang mga bato, at nababalutan ng makapal na ulap ang paligid. Ilang ulit na iniahon ni Andres si Lucia gamit ang baging. Ang kanilang mga kamay ay nanginig, ngunit kailanman ay hindi binitiwan ang isa't isa. Pagtanghali, nakasalubong nila ang isang matandang babae sa gilid ng daan. Punit ang kanyang balabal, at sa tabi niya ay may isang basket ng maliliit na bato. "Saan kayo patungo, mga anak?" tanong niya. Garalgal ang boses, ngunit kakaiba ang kislap ng mata. Sumagot si Andres, "Patungo po kami sa bundok Banahaw." Tumango ang matanda, saka binigyan sila ng tig-isang bato. "Ito ang ingatan ninyo. Kapag humarap kayo sa tunay na dilim, tanging mga batong ito ang makapagtuturo ng daan." Nagpasalamat si Andres at nagpatuloy silang dalawa. Hindi nila napansin na nang lingunin nila ang daan, naglaho na ang matanda. Naiwan lamang ang bakanteng basket sa tabi ng daan. Nang marating nila ang paanan ng Banahaw, binalot sila ng makapal na ulap. Ang hangin ay parang mga bulong ng libu-libong kaluluwa. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng pangamba. Mahinang sabi ni Lucia, "Andres, parang may tumatawag sa pangalan ko." Mahigpit siyang hinawakan ni Andres. "Huwag kang makinig. Isa itong pagsubok. Kailangan nating maniwala sa liwanag." Ngunit unti-unting nilamon sila ng kadiliman. May tinig na umalingaw-ngaw mula sa kawalan. "Andres, hangal ka. Wala na ang puno. Wala ka nang maililigtas. Bumalik ka na." Pumikit si Andres. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa isip niya'y bumalik ang mga alaala, ang galit ng mga tao, ang lagaslas ng palakol sa puno, at ang pag-iyak ni Lucia. Bago siya tuluyang bumigay, naalala niya ang sinabi ng matanda, "Kapag humarap ka sa tunay na dilim, hayaang ang bato ang magturo ng daan." Inilabas niya ang bato mula sa bulsa. Sa kanyang palad, kumislap ito ng banayad na liwanag. Tinatanglawan ang makipot na daan paakyat sa tuktok. "Liwanag! Andres, iyon na!" sigaw ni Lucia, puno ng pag-asa. Sinundan nila ang sinag, dahan-dahan, hanggang sa lumampas sila sa ulap. Humupa ang hangin, at ang paligid ay napuno ng amoy ng sariwang damo. Sa dulo ng paglalakbay, narating nila ang isang maliit na lambak. Sa gitna nito, may isang lawa na kasing linaw ng salamin. Sa gitna ng lawa, may malaking batong hugis puso na marahang nagliliwanag. Mahinang bulong ni Lucia, "Iyan, diyan nananahan si Taglay." Lumapit si Andres, lumuhod sa harap ng lawa, at mahinang nagdasal, "Espiritu ng lupa at buhay, ituro ninyo sa akin ang paraan upang mailigtas ang aming nayon. Nabigo ako, ngunit hindi ko kayang mawala ang pag-asa." Kumilos ang tubig, at isang tinig ang umalingaw-ngaw malalim, banayad, parang tibok ng puso ng mundo. "Hindi nawawala ang pananampalataya, Andres. Kailangang gisingin lamang. Ngunit upang maibalik ang liwanag, kailangan mong ialay ang pinakamahalagang bagay sa'yo." Nangginginig si Andres. "Ano po yan? Ang sarili mo?" Sumigaw si Lucia. Hindi ninyo pwedeng kunin ang buhay niya." Sumagot ang tinig, "Hindi ang buhay, kundi ang puso. Ang liwanag ay sumisilang lamang sa pusong marunong magmahal ng walang hinihintay." Unti-unting naglaho ang bato sa palad ni Andres, naging alikabok na kumikinang, at lumusot iyon sa kanyang dibdib. Kumalat ang liwanag sa buong katawan niya, saka umakyat sa langit, lumusong sa lawa. Lumuhod si Lucia, luhaan. "Andres, ano ang ginagawa mo?" Ngumiti si Andres. "Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Kung ang kaunting liwanag ay makapagliligtas sa nayon, sulit ang lahat ng sakit." Sumabog ang liwanag. Ang lawa ay kumislap ng gintong kulay,
at sandaling nakita ni Lucia ang anyo ng mahiwagang puno. Mas maliwanag, mas buhay, mas maganda kaysa dati. Tumigil ang hangin, tumahimik ang bundok, at sa katahimikang iyon, ipinanganak muli ang isang himala. Bumulong si Lucia, nabuhay muli ang puno, ngunit mauunawaan pa kaya ito ng nayon? Nakatayo si Andres sa tabi ng lawa, balot ng liwanag, payapa ang mukha. Ang liwanag, mahina niyang sabi, ay hindi lamang para magbigay liwanag, kundi para magpainit ng puso. Dalhin mo ito, Lucia. At sa huling sandali, nilamon siya ng liwanag. Iniwan si Lucia na mag-isa sa gitna ng gintong lambak. Kinabukasan, sa tuktok ng banahaw, sumibol ang isang kakaibang bulaklak sa tabi ng lawa, hugis puso, kumikislap. Maingat itong pinulot ni Lucia. Alam niyang naroon ang kaluluwa at pananampalataya ni Andres. Bumalik siya sa nayon, tangan ang liwanag, at nagsimula ang bagong paglalakbay upang ibalik ang himala sa San Isidro. Humihip ng marahas ang hangin sa tuktok ng bundok banahaw. Pinupunit ang mga ulap na parang mga puting telang sumasayaw sa langit. Nakatayo si Lucia sa tabi ng lawa ng liwanag. Luha ang nakatingin sa kislap ng tubig. Sa harap niya, nakaluhod si Andres, at ang buong katawan nito ay nababalutan ng nagliliwanag na sinag mula sa batong banal na natunaw sa kanyang puso. Ang liwanag ay hindi na gaya ng dati, hindi na malambing at mainit, ngayon ay nakakasilaw. Tila ba ang buong kalangitan ay ibinababa upang magsanib sa katawang marupok ng isang tao. Mula sa kailaliman ng bundok, umalingaw-ngaw ang tinig ng Diyos na si Taglay, mabigat at malalim na parang kulog. Hindi maibabalik ang liwanag kung walang sakripisyo. Tanging kapag ang puso ng tao ay nagkahalo sa kaluluwa ng lupa, muling isisilang ang binhi ng pag-asa. Nanginginig na sumigaw si Lucia. Hindi niyo siya maaaring kunin. Isa lang siyang karaniwang tao, hindi siya nararapat magdusa ng ganito. Malungkot na tinugon ni Taglay. Walang sinumang pinipilit magsakripisyo. Ang liwanag ay kusang bumababa kung saan may tunay na pag-ibig. Ang pasya ay nasa tao. Tumayo si Andres, tinatangay ng hangin ang kanyang basang buhok, at ang sinag sa katawan niya ay lalong nagningning. Lumingon siya kay Lucia, ngumiti ng banayad ang parehong ngiti noong unang araw na nagkita sila sa tabi ng puno ng liwanag. Lucia, noong bata pa ako, pinangarap kong makagawa ng isang bagay na makapagpapaligaya sa iba. Akala ko noon, isa lang iyong pangarap na walang saysay. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang tunay na kaligayahan ay ang pagbibigay ng lahat kahit walang kapalit. Yumakap si Lucia, umahagulaw. Huwag, Andres, huwag kang umalis. May ibang paraan pa. Maliligtas pa natin ang puno, ang nayon, basta't may ikaw. Maingat niyang tinapik ang balikat ng dalaga, banayad na parang hangin. Kung ang liwanag sa akin ang makapagliligtas sa kanila, wala akong pagsisihan. Paano naman ako? Paano tayo? Bulong ni Lucia, halos hindi marinig. Ngumiti si Andres, at marahang sumagot, ang pag-ibig ay hindi nawawala, Lucia. Nagbabago lang ito ng anyo. Lumapit siya sa lawa, kumislap ito sa kulay ginto, at ang mga alon ay tila maliliit na bituin na sumasayaw. Lumuhod siya, hinaplos ang tubig, at isang matinding sinag ang sumabog, bumalot sa buong paligid. Unti-unti, ang katawan ni Andres ay naging mga sinag ng liwanag. Lumilipad pa itaas, nagiging isang dahong doble ang simbolong minsang iningatan ni Lucia. Muling narinig ang tinig ni Andres, mahina at kalmado. Lucia, sabihin mo sa kanila, ang liwanag ay hindi sa puno, kundi sa puso ng tao. Sumigaw si Lucia, ngunit huli na. Ang sinag ni Andres ay kumalat sa kalangitan, bumuhos pababa sa lupa bilang gintong ulan. Sa nayon ng San Isidro, biglang lumiwanag ang kalangitan. Matapos ang mga linggong madilim, ang mga patak ng gintong ulan ay bumagsak sa mga bukirin. Muling sumibol ang mga halaman, napuno ng tubig ang mga lawa, at nagsibalikan ang mga ibon. Inay, maliwanag na ulit ang langit, sigaw ng isang bata. Sa kanyang bahay,
Si Don Emilio, ang dating gahaman na pumutol sa puno, ay napatigil. Sa takot at pagsisisi, tumakbo siya palabas at nakita sa gitna ng nayon ang isang munting usbong na nagliliwanag. Hindi, hindi ito maaari, bulong niya habang lumuluhod, umiiyak sa lupa. Ngunit huli na ang lahat. Samantala, sa bundok, nakaluhod si Lucia, hawak ang dahong doble na iniwan ni Andres. Ramdam niya ang init nito, na parang yakap ng lalaking minamahal. Ikaw na mismo ang liwanag, Andres, bulong niya. Humipang muli ang hangin. May dalang bango ng mga bulaklak at tinig na pamilyar. Lucia, huwag kang lumuha. Bumalik ka. Kailangan pa ng liwanag ang iyong gabay. Nagmulat si Lucia. Sa paligid niya, dahan-dahang bumabagsak ang mga bulaklak ng liwanag. Bawat isa ay hugis puso, kumikislap gaya ng mga luha ng langit. Pinulot niya ang isa. Hinawakan ng mahigpit ang huling regalo ni Andres. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik siya sa San Isidro. Nabigla siya sa tanawin ng mga tao ay nagtutulungan, naglilinis, nagtatanim, at muling tumatawa sa ilalim ng araw. Sa gitna ng nayon, tumayo ang puno ng liwanag. Bata pa, ngunit naglalabas ng sinag na mainit at maamo. Lumapit si Lucia, inilapag ang bulaklak ng liwanag sa mga ugat ng puno. Biglang kumislap ito, at ang sinag ay sumiklab na parang bukang liwayway. Lahat ng tao ay lumuhod. May isang matandang lalaking nanginginig ang boses. Lucia, nasaan si Andres? Ngumiti siya. Luha ang sumagot. Nandito siya, sa liwanag na ito. Sa bawat pusong marunong magmahal, tumahimik ang lahat. Tanging hangin ang umihip. Ginagalaw ang mga dahon na parang umaawit. Lumapit si Don Emilio. Mapula ang mga mata at buong kababang loob na nagsalita. Nagkasala ako. Kung maaari, nais kong itama. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa punong ito gamit ang aking sariling mga kamay. Ngumiti si Lucia. Kung tapat ka, ibabalik ka ng liwanag sa tamang daan. Kinagabihan, ang San Isidro ay kumikislap parang pista. Ang liwanag mula sa puno ay sumisinag sa bawat bahay, bawat daan. Ngunit sa puso ni Lucia, may kakaibang lungkot, sapagkat sa bawat sinag, nakikita niya ang ngiti ni Andres. Umupo siya sa ilalim ng puno, tumingala sa mga bituin. Tinupad mo ang pangako mo, Andres. Bumalik ang liwanag. Isang bituin ang kumurap, bumagsak sa kalayuan, tila sagot ng langit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang dibdib. At tutuparin ko rin ang akin. Hindi ko hahayaang mamatay ang liwanag. Sa tuktok ng puno, ang mga dahong doble ay marahang sumasayaw. Lumilikha ng musika ng lupa at hangin awit tungkol sa isang dukhang binata na naging liwanag, sa pag-ibig na lumampas sa dilim at sa pananalig na kailanman ay hindi mamamatay sa puso ng tao. Humihip ang hangin ng umagang iyon, dahan-dahang dumaan sa mga dahon, dala ang banayad na halimuyak ng mga bulaklak na bagong sumibol sa paligid ng mahiwagang puno. Sa paanan nito, kung saan minsan ay sumiklab ang liwanag, ngayon ay may munting ningning na tila hinga ng bukang liwayway. Lumuhod si Lucia, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang mainit na balat ng puno. Sa bawat dampi, tila may kirot na pumipisil sa kanyang puso. Si Andres ay naglaho sa liwanag, ngunit dama pa rin niya ang presensya nito sa bawat patak ng hamog, sa bawat dampi ng hangin, sa bawat pintig ng buhay sa loob ng punong ito. Pumikit si Lucia. Hinayaan niyang dumaloy ang mga alaala. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lang paghahanap ng himala, kundi isang paglalakbay ng pagtitiwala, ng pag-ibig, at ng pagkatuto kung paanong makakita ng kabutihan sa gitna ng dilim. Ngayon, nang muling nagbalik ang kapayapaan sa nayon, naunawaan niya ang himala ay hindi nasa binhi o sa puno, kundi sa taong handang magsakripisyo para sa iba. Makaraan ng ilang araw, nagsimulang bumalik ang mga taga-nayon. Mabagal ang kanilang mga hakbang at sa mga mata nila ay may lungkot at pagsisisi. Tumayo sila sa harap ng puno, tahimik,
Habang si Lucia ay nagsisindi ng maliit na kandila, dumating din si Don Emilio, ang dating makasarili at sakim. Ang marangya niyang kasuotan ay ngayoy gusot at puno ng alikabok. Ang kanyang mga matay malalim at pagod, puno ng pagsisisi. Lumuhod siya sa harap ni Lucia at mahinang nagsabi, "Lucia, nabulag ako ng kasakiman. Ang bagay na pinilit kong angkinin ay isang bagay na hindi maaaring pag-aari ni numan. Dahil sa akin, nawala sa atin ang pinakamabuting tao." Marahan siyang tinanguan ni Lucia. "Walang nawala, Don Emilio. Si Andres ay narito pa rin. Nasa bawat isa sa atin, basta't marunong tayong magmahal." Itinusok niya ang kandila sa lupa. Ang apoy ay mahinang kumikislap, nagbibigay liwanag sa mga mukha ng mga taong nakapaligid. Walang nagsalita. Ang hangin lamang ang umihip, dala ang bulong na tila boses ni Andres. "Mabuhay kayo ng mabuti, dahil ang liwanag ay nasa puso ng bawat isa." Mula noon, nagbago ang nayon. Nagtulungan ang lahat na muling itayo ang mga bahay na winasak ng bagyo. Nagbahaginan sila ng ani at nagtanim ng mga bagong punla mula sa mga butil na natagpuan ni Lucia malapit sa ugat ng lumang puno. Hindi na nila tinawag na himala ang nangyari, tinawag nila itong liwanag ng puso ng tao. Nagtatag si Lucia ng maliit na paaralan para sa mga bata. Doon, ikinuwento niya ang tungkol sa isang ulilang binata na naniwala sa isang binhi sa gitna ng bagyo. Sa tuwing matatapos ang kwento, palaging tahimik ang mga bata at isa sa kanila ay magtatanong, "Teacher Lucia, totoo po ba ang puno? Babalik po ba si Andres?" Ngumingiti si Lucia, saka marahang inilalagay ang kamay sa kanyang dibdib. Hindi siya kailanman umalis. Nasa atin siya sa bawat mabuting gawa na ginagawa ninyo araw-araw. At tila sagot ng langit, ang mahiwagang puno sa labas ng bintana ay marahang kumikilos sa hangin. Ang mga dahon nito'y kumikislap ng banayad na liwanag, hindi matindi, ngunit sapat upang bigyan ng init ang buong nayon tuwing sasapit ang gabi. Isang taon ang lumipas. Sa gabi ng paggunita kay Andres, nagtipon ang buong nayon sa paligid ng puno. Dahan-dahang inilapag ni Lucia ang isang puting bulaklak sa paanan nito. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin at humaplos ang malamig na simoy ng hangin. Dala ang pamilyar na halimuyak at bulong. Ngumiti si Lucia habang ang mga luhay dumaloy sa kanyang pisngi. "Tinutupad mo ang pangako mo, Andres. Bumalik na ang liwanag. At ngayon, nasa puso naming lahat." Sa gabing iyon, binalot ng mainit na liwanag ang buong San Isidro, hindi mula sa mahika, kundi mula sa kabutihan at pag-ibig ng mga tao. At marahil, sa pagitan ng hangin at mga bituin, si Andres ay nakangiti. Pinagmamasdan ang nayong kanyang minahal na muling nabuhay sa pamamagitan ng himala ng puso ng tao.